May nakikita po ba kayong ganito, yung apply now, jobs in the Philippines, search job vacancies, hire the best Filipino employees, and virtual assistants. At pansinin nyo, yung profile nila, parang dami accounts, then naka-boost yung post nila. Kung nag-try kayong mag-apply at pinapagawaan kayo ng account, then after nyo gumawa ng account is meron kayong babayaran na 100 or more, wag nyo na lang i-grab. Dahil baka magsisi lang kayo. Yung communication nyo through WhatsApp or Telegram. So, ganito po yung communication sa WhatsApp. Meron silang ipapagawang account sa inyo. Then, meron din silang invite code. Diyan sa invite code, magkakaroon sila ng points. At kung pagagawaan kayo ng account, meron silang link na isi-send sa inyo. Then, mag-create kayo ng account nyo doon. So, dito naman tayo sa Telegram. Ito po yung sample sa Telegram. Nag-create ako ng account. So, pinag-create ako ng account dun sa link na sinend nila sa akin. At nung nakagawa na ako ng account, pinag-recharge nila ako ng 100 pesos. At nung nag-recharge or top up ako dun sa account na ginawa ko, okay naman. Nagkaroon ng 100 pesos yung account ko. Nung nagkaroon ng 100 pesos yung account ko, pinatry niya i-withdraw sa akin sa GCash ko. So, winidraw ko naman sa GCash ko. At napunta naman talaga sa GCash ko yung 100 pesos. Kaya hindi ako nag-doubt na baka hindi na ako maka-withdraw sa susunod. Malaki daw yung commission dito sa online na to. Without knowing na malaki din pala yung ipopondo mong pera dun sa account mo. So, kung hindi mo natapos yung task mo, hindi ka makaka-withdraw. Sa umpisa, maliit lang yung amount na sinasabi nila. Tulad ng 100 pesos, hanggang naging 300 pesos, hanggang naging 400 pesos, hanggang umabot ka na ng 1,000, hanggang maabot mo yung 5,000 plus na amount. Nakadepende kasi sa items na sinusundan mo dun sa task na pinapagawa ng account mo. So, nag-apply ako, then trinay ko lang din naman. At ito nga, nakagawa ako ng account ko. At nung una nga, sabi ko sa inyo, 100 lang yung sinabi nila na i-cash in ko dito. Nag-recharge ako ng 100 pesos dito sa account na to na kinuha ko sa GCash account ko. So, nagkaroon dito ng 100, then pina-withdraw niya naman agad yung 100 pesos na ni-recharge ko dito sa account na to. Then, chinek ko naman, nung withdraw ko, napunta siya sa GCash ko. So, naniwala naman ako, na-convince ako dahil nag-withdraw sa GCash ko yung 100 pesos. Kaya umabot ng 2,518 kasi nag-recharge ako nag-recharge sa GCash ko para matapos sana yung task. Kaso hindi ko na kinaya yung task na umabot na ng 5,000 pesos. Ito nga po pala yung sa task. Ayan. Ito yung hindi ko na nagawa na task, yung 5,499 kasi masyado na siyang pricey. At yung commission daw dyan is 1,099.80 pesos. So, hindi ko na na-try kasi baka hindi ko ma-withdraw kung mas lalo ko pang palalakihin yung 2,518 na balance ko dito sa account na to. So, nagtatry akong mag-withdraw nga. Hindi ko siya ma-withdraw. Dahil hindi ko pa daw tapos yung task. Dito yung sa cart, ito yung completed. Ayan yung mga task ko kanina. Parang sa Shopee daw ito, tapos meron din sa Lazada na meron daw akong commission. Tulad niyan, 2,099 yung price, tapos yung commission ko daw dyan 419 pesos. So, nag-cash in ako dito sa account na to na para mabayaran ko yung 2,099. Pero hindi ibig sabihin na binayaran ko yung 2,099 is mawawala yung pera ko dito sa account ko. Nandyan pa din naman yung pera. Pero dito sa card nga,
Yun, nandito yung completed sa akin. Ito. Ayan, nung una, maliit lang yung top up ko. Ayan. Ayan lang yung pina-order sa akin kanina. Maliit lang. 12.84 12.84 pesos. Hanggang sa naging 26 pesos na, tapos may commission daw akong 3.90. Tapos ayan, ulit 12.84. Tapos may commission daw akong 1.92. Hanggang sa lumaki na, naging 300. So, nag-cash in ulit ako sa GCash ko dahil kinulang na yung 100 pesos. Nag-cash in ako ng 300. Ayan, meron daw akong commission na 59. So, hindi ibig sabihin na nagka-cash in ako o kumukuha ako sa GCash ko na binabayaran ko yan na literal na order ko or i-deliver sa akin. Hindi. Hindi i-deliver sa akin ito. Kumbaga parang pinupost ko lang. Siguro, parang ganun, pinupost ko lang tapos kung may mag-buy, meron akong commission. Then, ayan. Hanggang sa umabot na ng 708, meron daw akong commission na 141. So, tinuloy ko na lang. Then, hanggang sa tumaas na nga, ayan na, naging 2,099 na yung mission ko na i-post. So, kailangan ko mag-cash in ng 2,099. Tapos, nung sumunod na, next na task niya is andito sa to be accepted. Ayan na, 5,499 na. So, masyado nang malaki para mag-top up ako or mag-cash in ako sa GCash ko ng 5,499 na may commission daw ako ng 1,099. So, hindi ko na po tinuloy kasi tulad nito, yung 2,518 hindi ko ma-withdraw. Ayan, try kong i-withdraw. Yung 2,500. Ayan. Try ko i-withdraw. So, ayan, you now have a pending order. Kasi kailangan ko daw matapos yung task na binigay sa akin. Kailangan kong bayaran yung 5,499. Sabi ng nag-invite sa akin dito, dahil nakita ko lang din sa Facebook nga yung application na to, so trinay ko lang naman mag-apply. Then sabi niya, may task. Bali 8 tasks yung gagawin, then tsaka ko mawi-withdraw yung na-cash in kong amount dito sa account na to. So, itong task, ilan na ako, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang 7 sana itong 5,449. Bali, 8 tasks daw yung kailangan kong tapusin para ma-withdraw ko yung lahat ng balance dito sa account ko. So, kasama na dyan yung mga commission. Yung mga commission na nakukuha ko. So, ang laki ng commission, 1,099 din sa 5,499. Kaso, ang iniisip ko, hindi ko na place order yan kasi baka ang pang 8 na task is umabot na ng 8,000 or 10,000. Tapos, hindi ako sure kung mawi-withdraw ko ba talaga yung balance ko dito sa account na to. So, hindi ko na siya tinuloy. So, sayang yung 2,518 pesos. Kasi, kung hindi naman sapat yung funds mo, tapos ganyan kalaki yung ika-cash in mo, na wala din kasiguraduhan kung makukuha mo ba talaga yan. So, sayang. Wag mo na lang ituloy. Ayan. Sayang yung pera. Naniwala naman kasi ako dito kasi meron dito sa platform nila may nakalagay na this platform is supervised by the government and is a legal and formal company. Please feel free to work and there will be no loss of funds. If there is any loss, you can file a lawsuit in court for compensation. So, ayan. Nagtiwala naman ako dyan. Kaya nagtry ako. Then, mukha naman siyang legit. Kasi, andun yung job street na nakalagay sa application. So, akala ko ganun lang kadali kumita dyan. Pero, kailangan mo pala ng
malaking amount para makapag-umpisa ka. At kung hindi mo nga na-withdraw, yun, sayang lang din. Kaya sayang yung 2,518.94 pesos dito sa account ko na ito. Kaya guys, mas okay kung magkaroon kayo ng part-time na wala kayong bibitawang pera, or siguro hindi kayo mamumuhunan, para may kasiguraduhan na walang mawawala sa inyo. So, sana nakatulong sa inyo yung video ito. Pwede nyo po i-share yung video ito para maging aware yung mga naghahanap ng part-time job, lalo na kung online part-time job yung hanap nila, para hindi na masayang yung perang ika-cash in nila doon sa account, dahil sayang din naman kung hindi nila ma-withdraw yung pera doon sa kanilang account.